Kaugnay nga ng unang pagharap ni Alice Go, ating pang tinalakay sa pagdinig ng House Quad Committee, makapanayam natin sa Santa Rosa, Laguna, Representative Dan Hernandez, co-chairman po ng House Quad Committee. Magandang umaga, Congressman. Hi, good morning, Igan, Opo. at yung mga nakikinig na mga televiewers. Salamat po. Sabi ni Alice Go, magsasabi siya ng totoo sa isang executive session. Ito ba ipapayagan po ng Quadcom? Actually, Igan, pinagtalunan na namin yung kahapon eh. Oo. Kasi meron kaming feeling during that time na yung babanggitin niya na personalidad, hindi naman nag-entail ng national security. Opo. Which is one of the requirements para doon sa executive session. And since some members were insisting na magkaroon ng executive session, so basically parang ayaw pumayag ng Quadcom. What I did during that time, I asked Alice kung pwedeng isulat na lang niya kung sino yung taong yon. Kasi ang sinabi niya is Chinese eh. Opo. So pinasulat natin yung pangalan. And true enough, yung Chinese na kinoconsider din namin talaga na one of the kasama doon sa incorporators ng kumpanya nila ay yung binabanggit niya tumulong sa kanya. Which I Opo. think will not really help yung our investigation for that matter. Oo. At bukod sa umunoy connection sa Pogo, isa pang pagkakapareho ni na Alice Guo, Cassandra Ong at Tony Yang, questionable yung mga dokumento nila tulad ng PSA, birth certificate. Ito ba'y Yes. bahagi na rin ng Quadcom na mas maghigpit po tayo para hindi nakakuha ng mga late registration, Kong? Yes, oo, kasi doon sa Committee on Public Accounts, pinag-usapan na yan last year pa. Oo. Nung nag-iimbestiga kami dyan sa mga corporation na mga owned by Chinese personalities pero nagpe-pretend sila ng mga Pilipino. At yung PSA nakita nila natin na nirelax nila yung requirements ng pagkuha ng birth certificate. Kaya mabilis nakakakuha ng mga Philippine passport. Opo. At pinangako naman ng PSA na hihigpitan nilang muli yung pagpapakuha ng mga birth certificate para hindi agad makakuha yung mga Chinese national ng passport. Opo. But unfortunately, malaki na yung damage na nagawa. Marami na nakapagpagawa ng mga companies, marami na nakapagpagawa ng mga iba't ibang mga ng buildings, like for example, yung kay Tony Yang na nahuli sa Cagayan de Oro City. Opo. Nabanggit nyo si Tony Yang. Ano ba connection dito sa Pogo, Congressman? Well, yung kanyang Philippine Sangia Steel Corporation doon sa Cagayan ay ni-raid yan nung nakaraang linggo or 2 weeks ago na kung saan nakita yung mga remnants nung Pogo, no? Opo. At hindi na siya nag-ooperate, but of course there are intel reports na nag-ooperate pa talaga siya. So that's the reason why tinignan namin at pinag-aralan namin bakit itong isang Sangia Steel Corporation is hiding on that legitimate corporation and business, no? Opo. Pero sa ilalim nito ay may mga illegal na aktibidad na ginagawa. Hindi lamang Okay. po yung Pogo, merong smuggling, and most likely doon nila pinadadaan yung mga drugs na nakukuha sa Pati ibang drugs. bansa. So itong tatlong Yes, ito may oo. connection po sa isa't isa, Kong? Kasi si Tony Yang is kapatid ni Michael Yang. Oo. Si Tony Yang ang pinaka matanda sa kanila. He was born 1970. Si Michael Yang noong 1972 at si Ho Jing Yang na kapatid niya na taga Cebu City. Yun Okay. yun yung bunso nila na Oo. pinanganak noong 1974. Opo. So these are all connected at connected din kay Alice Go because of Ho Jing Yang na taga Cebu na hinahanap na rin po ng Quadcom noong paman. At si Michael Yang, we cited him in contempt already, but fortunately, itong kapatid ay narito pa sa Pilipinas. Opo. Sa kanya, nasa kanya lahat ng dito mo makikita yung laki ng pera nila na nandito kay Mr. Tony Yang. So si Tony Yang po, makikita natin sa Quadcom, Congressman? Yes. Okay. Yes, definitely. At Definitely he'll be there. Kamusta po paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque? Hindi siya dumating kahapon and wala rin also a letter for his absence. And prior to yesterday, ayoko pa nga sana siyang tawagin fugitive na nagtatago. But unfortunately, without any information or letter addressed to us, so patuloy yung gagawin paghahanap sa kanya ng mga kapulisan at ng ating Opo. CIDG. Opo. Kung uling tanong po, ba't kinikilig ako sa inyo ni Cassie? Yun,
Kasi yung picture na yon, kasi nga nagtatanong saan nag-aral, may nag-send sa akin. Oo. So, nung sinend sa akin ng isang chairman, si Chairman Caraps, yung picture. So, Oo. pinakita ko lang kay Chairman Ace Barbers na, Oo. ayan yung na question mo. Ayun na, naman, alam mo naman sa TikTok ngayon, saka sa mga ini-explore lang okay. nila yan ganyan, pero wala namang ibig sabihin. Oo. Well, okay lang yan, para nagkakaroon ng light moment ng konti yung aming pagdinig. Kasi alam mo, seryosong masyado. Kahapon, 13 oras kami nag-hearing. Sometimes Oo. nakaka-torture na rin sa utak yung aming ginagawa at dangerous pa. So sometimes I hope that the people will understand na sometimes Ayun. nagkakaroon ng light moment. Opo. Bawasan nyo lang, nagre-reklamo na si Kong Akop. Kong, sa inyo lang daw Alam mo, ngumingiti. Oo. Alam mo si Kong Akop, minsan lang yan magbiro. Kasi nga, seryosong tao yan. Pero, Kaya nakakatuwa lang na minsan makakadinig tayo ng ganung mga pronouncements from the side of Chairman Akop. napagdesisyonan ba kung lilipat siya sa correctional ng kababaihan, Kong? Yes, oo, nakapag-decide na kami. Okay. She was cited in contempt. So, after yung first contempt that was issued to Okay. Cassandra Ong na maglalap sa 26, she will be transferred sa Human correctional. I hope, Igan, na magkaroon siya ng pagbabago sa kanyang puso na makikoperate at tumulong sa Quadcom para sa bayan. At sa ganun ay madinig natin yung katotohanan. Nasa iyong mga kamay yan, Kong. Maraming salamat po. Salamat, Congressman Dan Igan. Fernandez, co-chairman ng House Quad Committee. Ingat, Kong. Okay po, salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.